at inaalay upang mapapurihan at maluwalhati ang ating dakila at mapagpalang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko'y dumako sa pananalangin, mga minamahal sapagkat tayo'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko sa gabing ito, ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Samahan po ninyo kung manalangin, ang Diyos ang maglangis, mga minamahal, at magpala sa kanyang banal at dakilang salita. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silo ng langit, ibabaw ng lupa, na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable Pastor, Lord, we pray, put Thy words in my mouth, anoint Thy words, that is Lord, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway, hadlang sa aming pakikinig. Out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po, minamahal ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At minsan lang pa, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our that is the Savior, and I give double honor and respect our dearly beloved, honorable Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeida family, at sa lahat po ng mga anak, mga apo at mga manugan ng ating malapastor, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon na sumaatin pong lahat, at sa lahat po ng ating mga live webcast viewers mula Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal Peninsula, Western Mindanao po, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong umantabay, nanonood ng ating banal na programa, mga minamahal sa mga kapatiran po nating Muslim sa lugar na ito na nakonberte mga minamahal sa pananampalataya na si Kristo ang totoo at buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal ko, mga nearby outreach po natin, ang Diyos pong magpala, hindi na po namin kayong may isa-isa, gawa ng ating oras ay mga minamahal, hindi mo papigilan ang pag-ikot. At tayo po'y dumako na po, minamahal ko, sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pakikinig ng banal na salita, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ihanda po ninyo ang inyong mga ballpen, ang inyong mga papel, ang inyong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya at pagpapala po ng Panginoon ay sumaatin pong lahat. Nawa mga minamahal, taglay po ninyo ang kalakasan, kalusugan sa inyong mga pisikal na katawan. And let's talk about the topic, the four horsemen of the apocalypse. Ito na po ay third and fourth part ng ating pong series. Mga minamahal, ito po ay nagre-represent ng famine and pestilence. Amen? Matinding gutom, mga minamahal ko, at salot sa ibabaw ng lupa. Ito po ay pangatlong kabayo na ang kulay ay kulay itim, mga minamahal. Ito po ay nagre-represent ng famine. It means gutom, mga minamahal. At ang panghuling kabayo, ito po ay kulay maputlang kabayo, mga minamahal, pale horse. At ito po ay nagre-represent, mga minamahal ko, ng pestilence. It means salot, at sa ibang termino sa ating pong bansa ay peste, mga minamahal. It means salot sa ibabaw ng lupa. Unang talata natin pong basahin, aklat po ng Book of Revelation chapter 6 verse 5 up to verse 6. Unahin po natin, mga minamahal ko, yung itim na kabayo, yung black horse. Ito po yung nagre-represent, mga minamahal ko, ng famine. At minsan na pa, muli po namin i-remind, mga minamahal ko, gusto po ninyong mapanood yung kadugtong ng series na ito. Mga minamahal ko, hindi po ako nagkakamali. Ito po ay November 21 natin, mga minamahal ko, na ipinangaral yung kulay pulang kabayo. Ito po ay regarding about mga minamahal war. At ito po isundan natin, mga minamahal, ng pangatlong kabayo na kulay mga minamahal itim, black horse. At ito po ay nagre-represent, mga minamahal ko, ng famine. At ang pale na kabayo, ikaapat na kabayo, ay nagre-represent ng pestilence. Isa-isahin po natin ang mga talatang ito. Sa verse, mga minamahal, verse 5 in verse 6 ng Book of Revelation chapter 6. Ang sabi ng Biblia, and when he had opened the third seal, I hear the third beast say, come and see.
And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balance in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, I measure of wheat for a penny, and the measure of a barley for a penny. And see, thou art not the oil and the wine, mga minamahal. Sa Tagalog, at nang buksan niya ang ikatlong tatak ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabing, halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong may tim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay at nagsasabing sa isang denaryo ay isang takal na trigo. Masyado pong mamahal na po, mga minamahal ko, ang mga bilihin. Aya't ito po'y magkukos ng matinding gutom. Makita po ninyo sa ating panahon ngayon, mga minamahal, masyado pong mahal ang mga bilihin, mga minamahal. Kahit po anong gawing pagbaba ng presyo ng gasolina ay hindi na po mapigilan, mga minamahal, ang pag-increase ng mga bilihin. Totoo po ang sinabi ng Biblia na darating ang araw, minamahal, ng isang mga minamahal bag ng tinapay, mga minamahal, o isang pirasong tinapay ay mabibili na po ng isang bag, mga minamahal ko, na ginto. Isang pirasong tinapay, 1 piece of bread could buy 1 bag of gold, mga minamahal. Isang pirasong tinapay mabibili ng isang bag, mga minamahal ko, na ginto. Means to say, mga minamahal, ito na po yung binimension ng verse 6, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal ng sibada, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa loob ng isang araw, amen, ang mabibili mo lang sa iyong buong sahod sa buong isang araw ay isang takal na trigo at isang takal lang na sibada. Kumbaga, mga minamahal, 1 kilong bigas ang mabibili mo, mga minamahal, sa buong araw na iyong pinagpagalan sa buong trabaho. Ito po'y nagpapatunay na totoo ang Biblia na habang paparating ang araw ng kawakasan, ang ating pong mga bilihin ay pataas ng pataas, mga minamahal. Kahit po sino ang presidente na umupo sa bansa ng Pilipinas, ang pagtaas at paglobo, mga minamahal ko, ng mga bilihin, mga minamahal, sa palengke o sa merkado ay hindi na po yan bababa, sapagkat yan po ay propesya, mga minamahal, na nakasulat sa banal na Biblia. Habang pataas ng pataas, mga minamahal ko, ang mga bilihin, pagutom naman ng pagutom ang mga tao. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, ngunit ang mahihirap ay patuloy po, mga minamahal ko, na naghihirap sa kanila pong mga sitwasyon at kalagayan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo na po ay papalapit na po sa matinding gutom. Kagaya ng ating pinag-aralan, ang una ay Antichrist. Ang gusto ng kaaway ay full dominion, full authority, mga minamahal, kaya kanila pong mga minamahal, pinopromote yung one-word government, mga minamahal, or one-word order. Yung one-word order, napapaloob po dyan, mga minamahal, yung one-word government, one-word religion, one-word currency. Magkakaroon po ng conflict of governance, at the same time, conflict of currency and conflict of religion. Diyan na po mag-i-start yung debate. Diyan na po mag-i-start, mga minamahal ko, yung mga criticism, mga bubibigat na mga komento ng iba't ibang panig ng bansa. Sapagkat magiging isa na lang ang gobyerno, magiging isa na lang ang relihiyon, magiging isa na lang ang pera, magkukos ng matinding gera. Papasok po yung pangalawang kabayo. It means war and bloodshed. Magkakaroon ng matinding gera. At dahil sa matinding gera ng iba't ibang bansa, lalong-lalo na po yung conflict of religion, maraming hindi papayag sa buong mundo na ang magiging, mga minamahal, iisang relihiyon na lang ay relihiyon ng Romano, Katoliko. Maraming bansa ang hindi papayag. Magkukos po ito ng matinding gera. At alam po ninyo, ang gera sa ating panahon ngayon, yan po'y World War III, mga minamahal. Ito po ay biological warfare na po, mga minamahal. At ito po ay gagamitan na po ng mga nuclear weapon, mga nuclear warhead, mga sophisticated na mga armas na kayang sa isang pagsabog lang ay kayang burahin ang isang mapa, mga minamahal. Kayang mabura sa mapa ang iyong sariling bansa. Kagaya po ng bansa ng Pilipinas, isang mga minamahal, bomba lang ng nuclear ang pasabugin sa ating bansa
ay po pwedeng mabura na po mga minamahal sa mapa ang buong bansa, mga minamahal ko ng Pilipinas. Ganon ka-sophisticated, ganon ka-advance ang mga armas, mga minamahal, lalong-lalo na pa, mga minamahal ko, ang bansa ng Amerika. Sila po ay merong highly advanced, mga minamahal, mga very sophisticated na mga armas. Kagaya po, mga minamahal ko, ng ating pinag-aralan lately, yung B-83, mga minamahal ko, na nuclear warhead po na bagong imbento, mga minamahal ko, ng Amerika, ay mga minamahal, almost 75 times kung gaano kalakas yung pinasabog sa Hiroshima, Japan, mga minamahal, year 1945. Kung hindi po ako nagkakamali, pinasabog, nagkaroon po ng World War II, mga minamahal, World War II rather, nakalaban po ng Amerika, mga minamahal ko, ang Japan. And mga minamahal, yung inimbento, the first atomic bomb invented by America, ito po ay pinasabog doon sa Hiroshima, Japan. Year 1945, ang sabi po ng aking research, mga minamahal, pumatay po ito ng 140,000 people. Mga minamahal na single blast, mga minamahal ko, ng tinatawag po nilang Little Boy, mga minamahal B-29. At kung gaano kalakas yung B-29 na Little Boy, ay 75 times na mas malakas yung B-83. At pagkatapos ng pag-reign ng Antichrist, magkukros ng matinding conflict in between nations and nations. Kaya matutupad po yung sinabi ng Biblia, kingdom against kingdoms, nation against nation, mga minamahal, matinding gera sa iba't ibang panig ng bansa dahil magkakaroon na po ng conflict of governance, mga minamahal, governance, conflict of currency, and then conflict of religion, magkukos ng matinding gera. At kapag magkaroon ng matinding gera, nuclear war na po, mga minamahal, marami ang mamamatay. Papasok na po, mga minamahal ko, yung pangatlong kabayo na nagre-represent, mga minamahal ko, ng matinding, mga minamahal, gutom. Amen? In history, marami na pong gutom ang nangyari, mga minamahal, na nagkukos ng millions of people died, mga minamahal, umaabot po ng 7 taon, mga minamahal, 3 taon, 4 na taon na matinding gutom, marami po ang namamatay. Amen? So atin lamang pong i-compare, sabi pa nga ng banal na Biblia, ang matinding kahirapan na darating ay hindi pa po nangyari mulat-mula ng likhain, mga minamahal, ang ibabaw ng lupa. Just imagine yung matinding kahirapan, yung Great Tribulation, yung word na Great Tribulation, matinding kahirapan, kasama na po dyan, mga minamahal ko, yung matinding gutom na magaganap sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, kasama po doon sa word na Great Tribulation. At ang sabi ng Biblia, itong Great Tribulation na mangyayari, ay hindi pa po ito nangyari mula pa ng likhain ng Panginoon ng buong sanlibutan. Means to say, mga minamahal, yung mga greatest famine, greatest starvation, mga minamahal na nangyari, recorded in history, ilang taon na po ang lumipas, mas matindi pa pala, mga minamahal, ang darating na matinding kahirapan sa hinaharap. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kahirapang ito na magaganap ay hindi pa po nangyari mula ng likhain ng Panginoon, mga minamahal ko, ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung matinding gutom na darating na sinasabi ng Biblia, sapagkat mga minamahal, ito po ay literally na gutom. Mayroon pa pong higit na mas matinding gutom na mangyayari sa ibang bansa sa buong mundo. Mga minamahal, ito po hindi gutom sa pagkain at inumin, kundi pagkagutom sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung gutom na matindi. Yung pagkagutom sa salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat darating ang araw, ipagbabawal ang pangangaral ng Biblia. Darating ang araw, ipagbabawal, mga minamahalang pagkakatipon. Darating ang araw, ipagbabawal ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Darating ang araw, ipagbabawal maging ang pagbanggit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katumbas nito ay kamatayan at pagkabilanggo, mga minamahal. Kaya ipagbabawal, darating po ang tagutom na wala na pong mangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong sisigaw sa live streaming, mga minamahal ko, sa mga churches ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't darating ang matinding pagkagutom, hindi po sa magitan ng pagkain, mga minamahal, bagus pagkagutom sa mga espiritual na mga bagay. Ngayon ang ating pinag-aaralan ngayon ay hindi po espiritual na pagkagutom, kundi physically, mga minamahal, na starvation, physically na pagkagutom. So sabi ng ating pinag-aaralan, the most deadliest famine in history, mga minamahal, fourth place in China between 1959 to 1961. This, mga minamahal, 2 years of catastrophe
has often revealed to us one of the greatest man-made disaster. We call it biological warfare. Mga minamahal, nagkaroon po ng biological warfare. Yung word na biological warfare, mga minamahal, sometimes ito po ay, mga minamahal, gumagamit sila ng insekto, kagaya ng lamok, mga minamahal. Ang akala natin ay ordinaryong disease lang, mga minamahal, ang dala ng kagat ng lamok. Wala po tayong kaalam-alam, mga minamahal, na maging ang mga insektong ito ay nagiging carrier po, mga minamahal ko, ng biological warfare. Nagiging simulain ng biological warfare sapagkat, mga minamahal, sila po ay nag-aalaga ng mga lamok at ito po, mga minamahal, ay ini-infected nila ng isang disease, ng isang virus, at pagkatapos pinapakawala nila sa isang bansa, mga minamahal, kapag ito po ay nakakagat, nagkakaroon ng matinding disease, mga minamahal, ang buong bansa. Nagkakaroon ng salot, mga minamahal, iba't ibang uri ng karamdaman. That is biological warfare. Sometimes, ginagamit nila, mga minamahal ko, ang tubig. Amen? Meron po tayong mga stock na tubig, linalagyan nila ng chemical, nagkukos ng sino mang makainom ay magkakaroon ng matitinding mga karamdaman. Maging, mga minamahal, sa kahanginan. Minsan may mga minamahal, eroplano, helicopter, mga minamahal, ng akala natin ay dumadaan lang, yung pala ay naguhulog na sila ng chemical sa isang bansa. That is biological warfare po, mga minamahal. This famine characterized, mga minamahal, by crop disease. Ito pong gutom na ito na nangyari 1959 to 1961 sa lugar ng China, almost 2 years na catastrophe, mga minamahal, ito po ay nalaman ng buong mundo. Ang iba lang sa atin dahil hindi tayo nagre-research, mga minamahal, kaya nga po minsan, mga minamahal, nagsasakripisyo po ngayong abang lingkod na talagang mag-research para additional knowledge natin na mayroon palang matinding, mga minamahal ko, pagkagutom na naganap sa bansa ng China at ito po ay pumatay ng milyong-milyon, mga minamahal ko, ng mga tao. At ang sabi po rito, ito po ay nag-start sa crop disease. Ito po ay biological war, mga minamahal. Yung mga prutas, yung mga crops, mga minamahal ko, na laman ng kanilang mga tanim ay nagkaroon ng matinding disease at ang sino mang makakain ito, mga minamahal ko, ay nagiging infected, mga minamahal ko, ng virus. Ang sabi ng iba, mga minamahal, maaaring ito po ay naging airstrike, mga minamahal, nagpaulan. Ang akala natin ay ambon lang, ang akala natin ay ordinaryong ulan, mga minamahal, yun pala ay biological warfare na po, naguhulog na po sila, mga minamahal ko, ng mga virus, mga minamahal, para maging infected yung maraming mga tao na makakakain ito. Unang-una po, nag-create po ito dahil sa crop disease. Ang pangalawa, mga minamahal, nagkaroon po ng insufficient food supply. At ang pangatlo, mga minamahal, inflation of warfare dahil po sa mga minamahal, epekto na po ng gera. At yung political conflict, mga minamahal, isa po ito na nagiging dahilan. Mga minamahal, may bansa na inaangkatan ng isang pagkain at dahil sila po ay mayroong political conflict, mga minamahal, away sa politika, kaya pong isang bansa ay hindi po binibigyan ng, mga minamahal, pabor ang isang bansa na umangkat ng anumang supply ng pagkain sa kanilang sariling bansa. That is political conflict. Naging cause po ito ng matinding gutom sa dako ng China. Ngunit ang pinakapangunahing dahilan bakit nagkaroon ng matinding gutom sa dako ng China in between 1959 to 1961, kagaya ng sinabi ko, 2 years of catastrophe, mga minamahal, ito po ay matinding damage, collateral damage po, mga minamahal, maraming namatay. Ang sunod, mga minamahal, ay natural disaster, mga minamahal, at ang sabi rito, mga minamahal, marami po ang namatay dahil po sa matinding starvation po, mga minamahal. Amen? Nagkaroon po ito, mga minamahal ko, ng epekto sa maraming mga tao. Ang sunod, mga minamahal, the worst year of famine was 1847. Ang kanina, 1959. Ang 1961, mayroon din pong matinding nangyari na matinding gutom sa buong mundo, recorded in history, year 1847. They called it, mga minamahal, Black 47. During the Great Famine, almost millions of people died and 1 million fled away from their own country, mga minamahal, in order to survive. Marami pong iniwanan yung bansa, mga minamahal, na ito
dahil sa matinding gutom, mga minamahal ko, na nangyari. Milyong-milyong taong namatay at ang tawag po nito ay Block 47, mga minamahal. Ibig sabihin, year 1847, ito po ay naganap. Ito po ay nangyari. Maraming namatay. So, mga minamahal, ito po ay historical, mga minamahal, recorded in history. Mayroon din pong gutom na nangyari, biblically, mga minamahal, written. Ito po ay nakasulat sa banal na Biblia. Ngunit bago po tayo magpatuloy, basahin po muna natin ang Matthew chapter 24, verse 7, mga minamahal. Right after the second event happened, a red horse that represent of war and bloodshed, mga minamahal, great famine and pestilence will follow. Amen. Pagkatapos ng matinding gera, ng kulay pulang kabayo, event ng kulay pulang kabayo at ang nakasakay dito ng nag-represent ng war and bloodshed, gera at pagdanak ng dugo, the great famine and great pestilence will follow. Many people will die not only because of war, not only because of famine. Many people will die not only because of pestilence, but also in natural disaster like earthquakes in diverse places. Magkakaroon din po ng matinding lindol sa iba't ibang panig ng mundo. So ang mga tao ay hindi lang mamamatay dahil sa gera, mga minamahal. Hindi lang mamamatay ang tao sa matinding gutom. Hindi lang mamamatay ang tao sa mga pestilence na mangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, kundi ang mga tao ay magiging dahilan din ng kanilang kamatayan, ang lindol sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, ng lupa. Ito po'y ipapahintulot ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y patunay, kaya po magkakaroon ng earthquakes in diverse places. Ito po'y patunay ng mundo natin ay, mga minamahal, paluma na po, mga minamahal. Itong mundo na ating ginagalawan, bakit meron pong global change, mga minamahal, iba't ibang klima. May mga bansa na dati-rati hindi inuulan ng yelo, ngayon ay inuulan na ng yelo. May mga bansa na dati-rati, mga minamahal, 2 lang ang climates, mga minamahal, 3 lang ang climates, ngayon ay umaapat na, mga minamahal. So nagkakaroon po ng pagbabago yung balanse ng mundo. Ito po'y patunay na ang mundo natin ay katulad ng isang damit, mga minamahal ko, na naluluma. At alam naman po natin kapag ang isang damit ay naluluma na, nagiging marupok na po, mga minamahal ko, ang damit. Katulad po ng isang bagay. Bago ngayon, pero paglipas ng taon, ito po'y maluluma. Ito po'y rumurupok, mga minamahal. Wala pong bagay na nanatiling bago. Ito po ay humahantong, mga minamahal ko, sa pagkarupok at pagkasira. Ganun ang mundo na ating ginagalawan. Kaya't magkakaroon po, mga minamahal ko, ng earthquakes in diverse places. Hindi lamang po mamamatay ang tao, mga minamahal, through famine, through wars, and through pestilence. Ngunit, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, magiging cause din po ng kamatayan ng maraming mga tao sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, dahil po sa lindol sa iba't ibang panig. And we always praying na sana, mga minamahal, wala na tayo sa mga panahong ito. Sapagkat kung narito pa tayo sa mga panahong ito, mga minamahal, marami siguro sa atin ang hindi maliligtas. Sapagkat, mga minamahal, matinding kahirapan na po ito. At I believe, naniniwala po ako na itong matitinding mga disasters na ito, like mga minamahal, great war, great famine, great pestilence, and mga minamahal, earthquakes in diverse places, yung wala na pong humpay na yayanigin ang ibabaw ng lupa dahil sa matitinding lindol, dahil po, mga minamahal, yung mga fault line, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng mundo, ay gagalaw na po yan, mga minamahal, dahil ang mundo natin ay parupok ng parupok, at naniniwala ko na in this very moment, kung sakaling mangyari ito, ikaw at ako, tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, tayo po'y nahihimlay na sa piling ng ating buhay na Diyos. Taglay ang kagalakan, nakasama ang ating mahal na Panginoon, at ang sabi ng Biblia, ang ating kalungkutan doon ay papawiin ng Panginoon, at ito po'y papalitan na po ng galak ng ating buhay na Diyos. Ngunit kung hindi ka tapat na maglilingkod, may iwan ka sa rapture dahil pabaya ka sa paglilingkod mo, absent ka ng absent, hindi ka nagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog, hindi ka lumalakad ng may kabanalan, nagsusuot ka lang ng may kabanalan sa panahon ng gawain, ngunit kapag nandun ka sa bahay mo, hindi ka na lumalakad ng may kabanalan, maiiwan ka sa rapture. At kapag maiwan ka sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, this great famine, this great war and great pestilence,
and earthquakes in diverse places, nayayanig mga minamahal sa ibabaw ng lupa na magkukos na marami ang mamamatay ng mga tao. Mga minamahal, matinding hirap. Ito po ay great tribulation na. Itong moment na ito ay great tribulation na. Pag maiwan ka sa rapture, lahat ng hirap, lahat ng pasakit na hindi mo sana mararanasan kung ikaw ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay mararanasan mo sa panahong ito kapag maiwan ka sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, dalawang babaeng naglalakad sa bukirin, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Dalawang lalaki, mga minamahal, ang nasa gilingan, kukunin ang isa, iiwan ang isa. So meron pong may iwan. At mga minamahal, kailangan nating magsumikap at manalangin na hindi tayo ang maiwan, bagkus isa tayo sa kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Meron pong great famine na nangyari sa Biblia from the book of 2 Kings chapter 6 verse 25 up to verse 29. Diretso na lang po tayo sa Tagalog, minamahal. Matinding kahirapan, mga minamahal, a great famine recorded in the Bible that even their own child, make note ha, mga minamahal, great famine recorded in the Bible that even their own child, they offer for food to eat in order to survive the famine, mga minamahal, in their time. Mga minamahal, maging ang kanilang mga anak ay kanilang ibinibigay na. Mga minamahal, nakatayin ngayong araw, amen, at bukas ang iyong anak naman. Nagkaroon ng malaking kagutom, mga minamahal, sa Samaria. Aklat po ng unang, mga minamahal, ikalawang hari, ang kabanata ay 6, ang talata ay 25 hanggang 29. Verse 25, nagkaroon ng malaking gutom sa Samaria, at narito kanilang kinubkob hanggang sa mga ulo ng isang asno ay naipagbili ng 80 putol na pilak. Isang ulo lang ng asno, mga minamahal, nabili ng 8 putol, mga minamahal, na pilak. At ang sabi po ng aking mga minamahal na pag-aralan, ito pong 8 putol, mga minamahal ko, ng pilak ay kayang i-budget within a year, mga minamahal. Pero dahil sa matinding gutom, wala na pong silbi ang halaga ng pilak. Ang isang ulo lang po, mga minamahal ko, ng asno ay nabibili na po, mga minamahal, ng 8 putol na pilak. Dahil po sa matinding kahirapan. Ibig sabihin, yung value ng pera ay wala po palang halaga kapag gutom na po, mga minamahal, ang pumalo sa buong sandaigdigan. Kahit mayaman ka pa, hindi ka kikilalaning mayaman. Aanhin mo ang pera kung wala ka namang makain. Alang naman pera ang kainin mo, mga minamahal. So kahit gaano po kamahal ang isang bilihin, bibilhin mo yan, mga minamahal, to survive the starvation, to survive, mga minamahal, the famine. At ang ikaapat na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati, pati po takal ng dumi ng kalapati ay kakainin na, mga minamahal, ay ipinagbili, mga minamahal, ng 5 putol na pilak, mga minamahal, yung dumi ng kalapati. Bibilhin ng 5 putol ng pilak, mga minamahal, pati tain ng kalapati ay kakainin na po dahil sa matinding gutom. Amen. At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel, humihiyaw ang isang babae sa kanya na nagsasabing, "Saklolo, Panginoon ko, o hari." In 27, at kanyang sinabi, "Kung hindi ka sasaklolohan ng Panginoon, sa ano kita sasaklolohan? Sa giikan ba o sa ubasan ba?" In verse 20, pakinggan po ninyo ang talatang ito, at sinabi ng hari sa kanya, "Anong mangyayari sa iyo?" At siya'y sumagot, sinabi ng babae, kapag hindi raw sa tulungan ng hari, hindi bigyan ng pagkain. Sabi naman ng hari, kung hindi ka nga sasakluluhan ng Panginoon, papaano kitang sasakluluhan? At sinabi ng hari sa kanya, "Anong mangyayari sa iyo?" At siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito sa akin, "Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakainin naman natin ang aking anak bukas." Amen? That is because of, mga minamahal, great famine. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya. At sinabi ko sa kanya, sa susunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya, at kanyang ikinubli
ang kanyang anak. So matinding gutom na po mga minamahal, maging ang tain ng mga minamahal dumi ng kalapate ay mabibili na po mga minamahal ko ng 50 pilak. Amen. Ang ulo ng asno ay mabibili na po ng 70 mga minamahal pilak at talagang pamahal ng pamahal po ang bilihin. Amen. At ang pinaka-worst nito dahil sa matinding kahirapan, ang sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, maging ang kanyang anak ay mga minamahal, kakainin na mga minamahal nila dahil sa matinding gutom. Ibig sabihin, ito po yung mangyayari. Ito po yung matinding kahirapan na po, mga minamahal. Pero yung Great Tribulation na mangyayari, hindi pa po ito nangyari, mga minamahal, mula't mula na ginawa at linikha ng Panginoon ng ibabaw ng lupa. Means to say, itong matinding kahirapan na nangyari sa Samaria ay mas matindi pa ng ilang doble ang mangyayari sa sinasabi ng Biblia para sa huling kawakasan ng lupa, yung tinatawag na matinding kahirapan at matinding gutom, mga minamahal, na magaganap sa ibabaw ng lupa. Amen? So nakakatakot. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So wala po tayong ibang kailangang gawin kundi paglingkuran ng mahal na Panginoon, magpakainit ng magpakainit, dumalo ng dumalo, magtapat sa pagbibigay, lumakad ng may kabanalan upang anong oras tumunog ang huling tunog ng trumpeta, tayo po ay kukunin ng mahal na Panginoon because we are not appointed to wrath, but we are appointed to salvation through Jesus Christ our Lord. Tayo po mga minamahal ay hindi mga minamahal itinalaga para mga minamahal ko maranasan ang galit ng Panginoon. Hindi ka tinawag, hindi ka pinili, hindi ka kinuha ng Panginoon mula sa lusak ng kasalanan, mula sa kadiliman at dalhin sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kung ang layunin ng Diyos ay maranasan mo ang kanyang galit, ang purpose ng Panginoon, why He choose us, He choose me, mga minamahal, bakit tayo pinili ng ating mahal na Panginoon? God's purpose is, mga minamahal, to save us through Jesus Christ, our Lord. Tayo po'y pumasok na po, mga minamahal, sa pang-apat na kabayo, mga minamahal, uling part ng ating series. Mga minamahal, ang sabi pa nga po rito, Revelation chapter 6, verse 7 after verse 8. Yung pale na kabayo, maputlang kabayo, ay nagre-represent po ito, mga minamahal ko, ng pestilence. Pagkatapos, mga minamahal ko, ng kamatayan, maraming mamamatay dahil sa gera. Amen. Siyempre, gera yan. May mamamatay talaga dyan, mga minamahal. Maraming mamamatay sa gera. At alam po ninyo, mamatay sa gera, hindi na po yan maililibing yung mga carcasses. Yung mga minamahal, katawan ng patay ng mga tao, ay hindi na po yan maililibing. Naalala ko po nung nagkaroon, mga minamahal, ng bagyo sa dako ng Tacloban, yung Yolanda, kung hindi po ko nagkakamali, ay November 8, 2013, mga minamahal, na nangyari po, mga minamahal, yung Yolanda. 10 years ago na po, mga minamahal. Amen? At maraming namatay, mga minamahal, sa araw na yon. Mayroon pong mga minamahal, mga patay ng tao na hindi na po na-recover, hindi na po nakita, nagkalat po yan sa dagat, karagatan, mga minamahal ko, ng Leyte at ng Samar, mga minamahal, marami na pong patay, mga minamahal, na hindi na po, mga minamahal, nakita. At ang iba nga po, mga minamahal, kung saan-saan na lang ilinibing, ang iba ay na-compose na lang, nangamoy na lang, hindi na po na-recover po, mga minamahal, nagkalat yung patay ng katawan ng tao. At dahil po, mga minamahal, sa nagkalat na patay ng tao, 4 na araw, 5 araw, 6 na araw, nangangamoy na po, mga minamahal, dahil hindi na po mailibing, ang iba ay mass grave na lamang po, naghukay ng malalim, doon po hinulog yung mga patay ng mga tao, mga minamahal, ang iba'y naagnas na. Yung matinding amoy na kumalat sa buong Tacloban, mga minamahal, ay nag-cause ng matinding sakit. Marami pong mga bata ang nagkasakit, mga minamahal, because of the reason na mahihina po ang mga immune system ng mga bata at yung mga matatanda na po ay mahihina rin po yung mga immune system. Kadalasan sa kanila, sila po ang tinamaan, mga minamahal, ng sakit. Bunga po, mga minamahal ko, ng mga minamahal, patay na katawan, mga minamahal ko, ng tao. Amen? Kaya mga minamahal, ito po ay nagkukos ng mga minamahal, ito pong infection, risk from the dead bodies. Meron pong infection na nangyayari. Kaya kapag lumaganap ang gera, dahil hindi na po magkakasundo ang bansa sa bansa, hindi na po magkakasundo ang kaharian sa kaharian, hindi na po ito, mga minamahal, not only rumors of wars. Ito po ay magkakaroon na po ng matinding gera, conflict, mga minamahal, of governance, conflict of currency, conflict of religion,
matinding gera, pagkatapos matinding gutom, maraming mamamatay, hindi na po maililibing yung mga patay ng mga tao, ito po'y mag-aagnas hanggang ito po'y matunaw. At alam po ninyo, magkukos ito ng sakit sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal, iba't ibang panig ng mundo. Infection risk from the dead bodies, nagkukos para ito, mga minamahal ko, ng HIV, Human Immunodeficiency Virus. At kapag hindi po ito magapan, ang kasunod nito ay magiging AIDS na po, mga minamahalang sakit. Imagine ha, dahil lamang po, mga minamahal ko, sa naagnas, patay na katawan ng tao na hindi po mailibing, yung amoy nito ay magkukos ng HIV. Magkukos po ito, mga minamahal, ng chronic infection disease. Magkukos po ito ng hepatitis B, hepatitis C, at mga minamahal yung mga minamahal intense. Amen? Intense, mga minamahal, ng intestinal, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal small intestine. Amen? Kagaya po ng sakit na cholera. Ang cholera, mga minamahal, ito po infection of bacterial disease of the mga minamahal small intestine, severe vomiting and diarrhea, mga minamahal. Yung amoy, mga minamahal ko, ng naagnas na katawan ng tao, ito po, mga minamahal ko, ay isang lason po sa katawan ng tao. Kaya imagine, kapag magkaroon ng matinding gera, magkaroon ng matinding gutom sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, ng mundo, dahil babagsak ang ekonomiya, wala na pong suporta ng pagkain, ang mga tao ay hindi na po makakapagtanim dahil mayroon na pong matinding gera, hulog ng bomba dito, hulog ng bomba doon, mga minamahal, kaliwat kanan, mga minamahal, na putukan. Kagaya po na nangyari daw ng World War II, mga minamahal, kung saan-saan po nagtatago ang ating pong mga lolo at ang ating pong mga lola, mga minamahal. Ang iba kahit ayaw magrebelde ay nagpapabundok na lang dahil sa matinding gera. At alam po ninyo, at the time, wala pong makain, mga minamahal, ang maraming mga tao. Kaya't nag-cost na marami din po ang nagrebelde, ang iba ay namatay dahil po sa matinding gutom. Ito pong mangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi po ito ordinaryong gera. Kaya't maraming mamamatay, mabubuwal, mga minamahal, hindi na po maililibing. Magkukos ng matinding infection, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng lupa. At dahil po sa infection ito, magkakaroon ng cholera, tuberculosis, mga minamahal, hepatitis B, hepatitis C, chronic infection disease, ang maraming mga tao. Marami ang mamamatay. Amen? At ang sabi po rito, Revelation chapter 6, verse 7 up to verse 8, basahin natin sa Tagalog. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabing, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Ikaapat na kabayo, maputlang kabayo. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Ano ang pangalan ng nakasakay dito? Kamatayan. So maraming mamamatay. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. What is Hades? Impyerno, mga minamahal. Dito na po, kapag ang tao ay mamatay, kasabay na kukunin niya ang mga kaluluwa at ito po'y ibubulid sa init ng apoy ng impyerno. Ang kanyang pangalan, take note, kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa magitan ng tabak, pumatay sa magitan ng gutom, at pumatay sa magitan ng salot at ng mga ganid na hayop sa ibabaw ng lupa. Yung katapusan, ganid na hayop sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, ito po yung mark of the beast. Amen? Ito po'y hayop na galing sa ibabaw o ilalim, mga minamahal, ng lupa. At ang sabi ng Biblia, sa magitan ng tabak at sa magitan ng gutom. Ito po'y tabak sapagkat sa kanilang kapanahunan, mga minamahal, kapag may gera, gagamit ng tabak. Pero sa ating panahon ngayon, hindi na po gumagamit ng tabak. Ito po ay mga sophisticated weapon, mga advanced na mga armas na po ang ginagamit sa darating pong World War III, mga minamahal, na magaganap. At ng gutom at ng salot at ang mga ganid sa lupa, mga minamahal, hayop sa lupa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po'y mangyayari. Ito po'y magaganap. Matinding gera, matinding gutom, at matinding salot, mga minamahal, sa ibabaw, mga minamahal ko, ng lupa. At alam po ninyo, in history, meron pong tinatawag, mga minamahal ko, na Black Death, mga minamahal, also known as
bubonic plague, mga minamahal, na ito po'y nangyari sa kalupaan ng Europa at sa kalupaan ng South, mga minamahal, North Africa. Ito po ay nangyari year 1346 to 1353, almost 7 years, mga minamahal, na pestilence sa ibabaw ng lupa, na ito po ay pumatay, mga minamahal, ng milyon-milyong mga tao. That is because of pestilence. That is salot, mga minamahal. Kaya nakakahindik ang mangyayari at magaganap sa kawakasan ng lupa, mga minamahal. Hindi po ito, mga minamahal, matinding hirap. Ito po ipapahintulot ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, hindi pa po ito ang kawakasan ng lupa. Ibig sabihin ng pagkagunaw ng mundo. Sapagkat sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away. Amen? Langit at lupa ay mawawala. Ito pong lupa na ating inaapakan, mundo na ating ginagalawan, maging ang mga minamahal ko, dating langit, sabi ng Biblia, at ang dating lupa, mga minamahal ko, ay mawawala. Ito po'y mapapanaw. Amen? Ito po'y maglalaho, sabi ng banal na Biblia. Ngunit, mga minamahal, ang salita ng Panginoon ay mananatili hanggang sa kawakasan. Pagkatapos mawala ng bagong langit at mawala ng bagong lupa, sabi ng Biblia, ang bagong Jerusalem na siyang bagong langit at bagong lupa na hinihintay ng mga banal, sabi ng Biblia, mga minamahal, ito'y ibababa ng ating mahal na Panginoon. At ang lahat ng tapat na naglingkod sa Kanya, mga minamahal, amen? At ang sabi ng Biblia, nakipagbata sa maraming pagsubok sa buhay at nanatiling tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga Kristiyanong ibinuwis ang kanilang buhay para paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y mananahan magpakailan-kailan paman sa bagong lupa at bagong langit na nilikha ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang dating langit at ang dating lupa, mga minamahal, ay wawakasan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat meron siyang inihanda na bagong langit at bagong lupa, at doon ay makakasama natin ang ating mahal na Panginoon magpakailan-kailan paman, at doon ay mararanasan natin, mga minamahal, ang walang katapusang kapayapaan sa piling ng ating mahal na Panginoon. At iisa lamang po ang dapat natin gawin para hindi natin maranasan, mga minamalang, paparating na kahirapan sa ibabaw ng lupa. Maglingkod tayo ng may katapatan, sapagkat naniniwala tayo na before dumating yung Great Tribulation, matinding kahirapan na magaganap sa ibabaw ng lupa, kukunin na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-start po tayo sa ating series na ito, unang kabayo, that is Antichrist, mga minamahal. Pag-reign ng Antichrist, gusto ng kaaway, mga minamahal, iplastar, amen? Ilagay sa tamang lugar yung kanila pong pinopromote na one-word order. That is one-word government, one-word currency, one-word religion. Magkakaroon po ng conflict. Mga minamahal, before nila ma-impose yung one-word order, magkakaroon ng matinding conflict sa ibabaw ng lupa na magkukos, mga minamahal ko, ng matinding gera. Ang matinding gera, magkukos ng minamahal ko ng matinding gutom. At ang matinding gutom ang magkukos ng maraming mamamatay na tao. At kapag maraming mamamatay na mga tao, yung mananatiling buhay ay mamamatay dahil po sa pestilence. Mga minamahal, salot, sakit sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat alam natin na bago mangyari ang mga bagay na ito, ay kukunin muna tayo ng mahal na Panginoon in the time of rapture. Kaya mga minamahal, prepare yourself, church. Ihanda po natin ang ating mga sarili to meet thy God, para makita at makasalubong natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magkasama sa kanyang kaharian magpakailan-kailan paman. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, mga minamahal. Nawa ang Diyos ay, mga minamahal, kasangkapanin ng kanyang mga banal na salita. Ito po'y magmulat sa ating kaisipan na magpakainit. Huwag pong magpabanjing-banjing sa paglilingkod. Pagsumikapan na maging tapat, palagi maging malinis ang puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, darating ang ating buhay na Diyos. Mga minamahal, paniwalaan natin ang salitang ito. Anytime darating ang mahal na Panginoon. Amen. Anytime tutunog ang huling tunog ng trumpeta. At makikita natin, mga minamahal, sa kalawakan ng ating mahal na Panginoon, tayo sasalubong sa Kanya. Sabi ng Biblia, unang mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Amen. At ang pangalawa, mga minamahal, tayo pong nanatiling buhay sa pagdating ng Diyos. Tayo po ang susunod, mga minamahal, na dadagitin ng Panginoon in the time of rapture.
at doon ay makapiling na natin ang Panginoon. Just imagine gaano kaganda ang langit. Imagine gaano kaganda ang langit. Ikumpara mo sa kahirapan na mararanasan ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Nakakahindik, mga minamahal, nakakatakot para sa ating mga mahal sa buhay. Nakakatakot para sa ating mga kapatid, ating pong mga loved ones na hindi pa po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinupursigi natin habang may panahon, may pangaral ang salita ng mahal na Panginoon upang hindi sigilin sa ating mga kamay ang kaligtasan ng maraming mga tao. Kaya minamahal, patuloy po ninyong tulungan financially, suportahan financially, mga minamahal, ang mga programa ng Diyos. Kagaya po ng live streaming na ito, ng ating Miracle Hour, tulungan natin financially kung may maitutulong tayo para patuloy pong maipalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang may oras pa po tayo, habang may panahon pa po tayo, ipapangaral natin ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago dumating ang matinding kagutom spiritual, mga minamahal, kagutom sa salita ng Diyos, kauhaw sa salita ng Panginoon, dahil darating po ang panahon, ipagbabawal ang pangangaral ng Biblia kagaya ng hindi nyo na po kami maririnig darating ang araw. Hindi nyo na po maririnig ang mga mangaral sa live streaming, mga minamahal sa cellphone, sa TV. At samantalayin natin ang pagkakataong ito na habang may panahon pa, ipangaral natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Tulungan po ninyo kaming manalangin, nabigyan kami ng kalakasan, kalusugan, karunungan, kalamang espiritual, na hindi po kami maghimagod sa aming pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kabag-habag ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Itong ganito mga programa natin, mga minamahal, i-share natin through FB, ibahagi natin through FB, mga minamahal, para maraming makarinig. Mga minamahal, ito po yung warning ng Diyos para sa iyo na nakakilala sa mahal na Panginoon. Hindi mo na mararanasan ang kahirapang ito. Bakit natin ito ipinapangaral? Upang yung ilang nating mga kapatiran, malaman nila, mga minamahal, what is the consequence? What is the consequences? Kapag hindi tayo magtapat sa paglilingkod, kapag hindi tayo magpakainit, mapapahamak tayo, mga minamahal. Mainit ang apoy sa impyerno, matinding kahirapan kapag hindi ka maisama ng rapture, ikaw ay maiwan, minamahal. Mararanasan mo ang matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa. Tayo po'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ng aking buong sambayan, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Bigyan mo ko ng pagkakataong mapaglingkuran ka ng may katapatan. Bigyan mo ko ng pagkakataong masunod ang iyong kalooban sa pangalan ng Jesus. Amen and amen, mga minamahal. Manalangin po kami para sa iyo. Mapagpalang Ama sa langit. Kabagan mo ang aming mga kababayan, Mahal na Panginoon. Tulungan mo kami may pangaral ng dakilang mong Ebanghelyo. Maabot sila sa iyong mga banal na salita. Maunang panalangin ng mga pastor. Kabagan mo sila, bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka habang may oras pa, habang may panahon pa. Habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, sila'y makakilala sa iyo. Mga loved ones namin, mga saved loved ones namin, mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin, mabagka sa kanilang kaluluwa. Mahal na Panginoon, isulat mo ka lang pangalan sa aklat ng buhay, sa lahat ng tumanggap sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay ang pananampalataya. Patuloy na makinig sa ating programa. Ang pangalawa ay pagsisisi, mga minamahal, mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu. Kapag makita ng Panginoon ang iyong katapatan, ipagkakalob sa inyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos ang magpalag, Diyos ang magpatnubay sa ating lahat. Patuloy po nating panuurin, subaybayan ang ating banal na programa. Mga minamahal, gabi-gabi, sometimes nagre-replay na lang po kami, gawa nga ng mga minamahal, minsan ay nabibisi po ang inyong abang lingkod. Mga minamahal, ngunit meron po tayong pagkakataon ay nagla-live preaching po tayo.
Mga minamahal ko sa ating banal na programang ito, Jesus Miracle Hour, kagaya po ng sinabi ko kanina, suportahan po natin ang ganitong mga programa, mga minamahal, para po patuloy nating may pangaral ang dakilang ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal, wala naman po tayong iba pang mga announcement, ay na lamang po dumako sa ating closing prayer. Mga minamahal, ang Diyos ang mag-ingat, ang Diyos magpala sa bawat isa sa atin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, salamat Panginoon sa iyong presensya. Salamat sa iyong paglalangis sa mga badal mong salita na aming ipinapangaral, mahal na Panginoon, sa kahanginan ng Diyos. Sa programang ito, ikaw ang maglangis ng iyong mga banal na salita. Buksan mo kaming puso at pangunawa sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay kung paano mo kaming pinagpalat iningatan, mahal na Panginoon, ay aming dalangin ang patuloy mong pag-iingat at proteksyon. Sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay, hiwalayin mo, Panginoon, ang aming pisikal na katawan, ngunit isahin mo ang aming pananampalataya at diwa sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Muli, mga minamahal, hanggang bukas, mga minamahal, ganun pa rin pong oras, alas 7 hanggang alas 8, mga minamahal ko ng gabi, at ipagpaumanin po ninyo kung minsan tayo po ay lumalampas, mga minamahal, sa ating pong oras. Gawa nga po na kailangan, mga minamahal, ay makumpleto po natin at isa-isa na may paliwanag ang ilang mga talata, mga minamahal, at mga supporting na ilang mga pangyayari, mga minamahal, sa ating pong history. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, at hanggang sa muli po, minamahal, mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad, mga minamahal, ang nagpapaabot, mga minamahal, at nagwiwika ng pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba at pagdadakilat, parangal at papuri, ay naukol lamang sa ating mapagpalang Diyos. Mga minamahal, God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.